Matapos pirmahan ang kasulatan ng diborsyo at umalis ng walang dala, dinala ko ang lumang kwintas na pamana ng aking ina sa isang sanglaan. Agad na sinabing may-ari, "Bini-bini, ikaw ang binatang babae na matagal na naming hinahanap." Sa isang magarang mansyon, pinilit sa kuisawa na pirmahan ang kasulatan ga diborsyo. Walang habak na pinaalis ako ang aking biyanang babay dahil lamang sa hindi ako makapagsilang lalaki. Ngunit sa sandaling akala ko'y nawala na ang lahat, ang lumang kwintas na pamana ng aking ina ay nagbukas ng isang nakakapagtakang lihim. Nalaman kong ako ang tanging apo ng isang pamilyang may hawak ng pinakamalaking negosyo sa bansa. Mula sa isang itinapon na manugang, naging tagapagmana akong isang makapangyarihang trono, at ang labanan para maibalik ang aking anak na babae ay opisyal na nagsimula. Ang tunongang ulan sa labas ng bintana ng mansyon sa Ayala Alabang ay tila nagluluksa. Bawat mabigat na patak na kumakatok sa salamin ay parang kumakatok sa aking pusong dumurog na sa hirap. Nakaupo akong nanigas sa sopang balot enehekatad na Italiano. Sa harap ko ay si Andres, ang lalaking kasama ko ng 5 taon, at ang kanyang ina, si Aling Coring. Sa pagitan namin, sa ibabaw ng makintab na mesa na gawa sa nara, nakasalansan ang makapal na papel na bawat titik ay parang kutsilyo na nanaksak sa aking buhay. Iyon ang kasulatan ng diborsyo. Nagguros-guro si Andres at sinira ang nakakabigat na katahimikan. Itinulak niya ang mapapel patungo sa akin. Malamig ang kanyang tingin. Walang kahit katiting na damdamin. "Pumirma ka na, Ana. Tapos na tayo dito." Tinitigan ko siya, ang lalaking minsan ko ngang inibig ng buong kabataan ko. Ang lalaking para sa kanya ay iniwan ko ang lahat upang itayo ang maliit na pamilyang ito. Nanginig ang aking boses. "Bakit? Ano ang kasalanan ko?" Si Aling Coring na nakaupo sa tabi niya ay humigop ng saa at ibinaba ang tasa ng may matunog na dago. Tininging nakuha niya ako, ang mapahamak na tingin na siyam-siyam ko nang nakita sa mahabang panahon ng pagiging manugang niya. "Wala kang kasalanan," sabi niya ng may maanghang at matalas na tinik. "Ang isang kasalanan mo ay hindi ka makapagsilang. Ang pamilyang ito ay nangangailangan ng apo na lalaki bilang tagapagmana, hindi babae." Bawat salita niya ay parang asin na ibinabuhos sa aking sugat. Ang aking anak na si Bituin ay 3 taong gulang pa lamang. Siya ang aking mundo. Nanginig ako. "Si Bituin ay napakaliit pa. Nay, pakiusap." "Huwag mo akong tawaging Nay," putol ni Aling Coring. "Wala akong manugang. Walang silbing katulad mo." May kapalit na si Andres. Buntis si Rowenang dugo at lamang lubnam pamilyang ito isang malusog na lalaki. Kaya maliwanag na ang lahat. Malinaw na ang lahat. Ang asawa kong kasama sa higaan ay nagisdang loob sa akin. May kasintahan siya at buntis na ang babaeng iyon ng isang lalaki. Tiningnan ko si Andres, umasang makakita kahit ng kaunting pagsisisi, kahit na natitirang pakiramdam wala, kalupitan lamang. "Kailangan niyang malinaw na katayuan," sabi ni Andres ng flat ang tono. "Pumirma ka na lang, huwag mong gawing komplikado. Ang mansyong ito, lahat ng ari-ariang ito ay akin bago pa tayo nag-asawa. Aalis ka ng walang dala." "Paano naman si Bituin?" Halos sumigaw ako. Hindi na mapigilan ang luha. "Si Bituin ang anak ko. Hindi ko siya pakakawalan." Ngumiti ng mapanguyam si Andres, ang ngiting nakakasuka sa akin. "Ano ang ipapalaki mo sa kanya? Wala kang trabaho, walang pera, walang bahay. Hindi kailanman ibibigay ng korte ang anak sa isang inang katulad mo." Sa kasulatan, malinaw na nakasulat na voluntaryo mong inilalaan ang karapatan sa pag-aalaga ng anak. Parang nanigas ang aking puso, pinag-isipan na nila ang lahat. Pinigilan nila ako, ninakaw ang lahat mula sa akin, kasama ang aking maliit na anak na babae. Lumapit si Aling Coring sa akin. Ang boses niya ay parang utos. "Pumirma, bibigyan kita ng 2,000 piso. Ituring na ito bilang huling habag. Kumuha at umalis ka na ngayon. Huwag hayaang makita ni Bituin ang eksena hindi maganda para sa kanya." 2,000 piso. Presyo para sa 5 taon. Ang aking kabataan para sa isang anak, para sa isang pamilyang gumuho. Tiningnan ko ang ballpen na nakalagay sa ibabaw ng kasulatan.
Pagkatapos ay tiningnan ang dalawang tao sa harap ko. Ang mga mukha nila ay tila hindi na pamilyar, tila malupit. Alam ko na wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi ako pipirma, mayroon din silang paraan upang makamit ang kanilang layunin at maaring mas masama pa ang mangyayari sa akin. Nanginig ang aking kamay habang kinukuha ang ballpen na kalat na ang tinta sa luha ko. Nilagyan kong pirma ang aking pangalan, isang pangalan na hindi na ngayon nakatali sa lugar na ito. Ibinaba ko ang ballpen, parang kaparehong pagpirma kong sarili kong hatol na kamatayan. Hinila ni Aling Koring ang pera mula sa kanyang bag, itinapon ito sa mesa, kumuha ka at umalis. Hindi ko tiningnan ang pera. Tumayo ako, lumakat ng naktitingkayad patungo sa pintuan. Hindi ako naglakaslop na lumingon, hindi naglakaslop na tingnan ang bahay na ito ng isa pang beses. Natakot ako na kung titingnan ko pa ito, wala na akong sapat na tapang upang lumakad palayo. Ang mabigat na bakal na pintuan ay napabangga, sa likuran ko pinutol ang lahat ng buo. Nakatayo ako sa gitna ng buhos ng ulan ng walang payong, walang sinuman sa tabi ko, tanging sakit lamang at walang katapusang kawalan ng pag-asa. Ang Maynila sa gabi ay punong liwanag, ngunit sa aking mga mata sa oras na iyon, kadiliman lamang ang nakikita. Naglakad akong walang direksyon sa gitna ng ulan, tulad ng isang taong nawala ang kaluluwa. Ang tubig ng ulan ay halong luha, tila napakalamig. Hindi ko na alam kung gaano na katagal ako naglakad o saan ang aking patutunguhan. Nang manghina na ang aking mapaa, huminto ako sa harap ng isang maliit na pensyon sa isang makitit na eskinita sa Quiapo. Maputla na ang tanda nito, kumikislap ang dilaw na ilaw. Ginamit ko ang natitirang barya sa aking bulsa para magrenta ang isang silid. Maliit at mahalumigmig ang silid, matarik ang amoy ng basa. Humiga ako sa matigas na higaan, ibinaon ang mukha sa unan at umiyak ng umiyak. Iyak na napigilan, masakit at nakakabigat. Bakit napakahirap ng buhay sa akin? Ano ba ang aking kasalanan? Totoong namimiss ko si Bituin. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Umiyak kaya siya at hinahanap ako. Ang pag-isip na ang aking anak ay maaring tawagan ng inay ang ibang babae uli ay nagsimulang masakit ang aking puso. Kinabukasan umaga, nagising ako na mamaga ang mata. Hindi ako dapat sumuko. Kailangan kong humanap ng paraan upang maibalik si Bituin. Naalala ko ang isang opisina ng abogado na nakita ko sa diaryo. Nang tipunin ang lahat ng lakas ng loob, pinuntahan ko ito. Ang abogado, isang kalagitnaan ng taong may salamin, ay matagal na nakikinig sa aking kwento. Huminga siya ng malalim at iling-iling ng may pagkaawa. Napakahirap ng kaso ninyo, sabi niya. Ang asawa ninyo ay may matibay na pinansyal, may mataas na katayuan sa lipunan. Habang kayo ay walang trabaho, walang ari-arian, ang hukuman ay karaniwang unahin ang partido na may mas magandang kondisyon para sa pag-aalaga ng anak. Pero nagsalingkuhe siya, attorney. Pinilit niya akong pirmahan ang kasulatan. Sinisikap kong manghawak sa kaunting pag-asa. Mayroon ba kayong ebidensya? Tanong ng abogado. Kung wala, ang sinasabi ninyo sa hukuman ay hindi makakaroon ng bigat, lalo na at pumirma na kayo sa kasulatan ng diborsyo na may sugnay na voluntaryong paglalaan ng karapatan sa pag-alaga ng anak. Ito ay lalo pang makakasama sa inyo. Unti-unting namamatay ang lahat ng pag-asa sa akin. Bulong ko, kaya wala na bang ibang paraan? Nagalinlangan sandali ang abogado, pagkatapos ay nagsabi, maaari pa nating labanan, maaari nating subukang patunayan na pinilit kayo, o humanap ng ebidensya na ang inyong asawa ay hindi karapat-dapat mag-alaga ng anak, ngunit ang proseso ay mahal at matagal. Ang paunang bayad para sa reklamo ay maaring umabot sa 5 milyong piso, hindi pa kasama ang iba pang gastos. 5 milyong piso. Ang halagang iyon ay tulad ng timba ng malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Saan ako kukuha ng ganyang halaga? Ang 2,000 pisong itinapon ng aking biyena ay walang kabuluhan. Naramdaman kong ang huling pintuan ay matibay na nasara sa aking harapan.
Umalis ako sa opisina ng abogado na lubos na basag ang puso, lahat ng daan ay nakaharang. Wala akong pera, walang kapangyarihan, walang anuman para labanan sila. Talagang nawala na ba si Bituin ang pag-isip na iyon ay nakpahirap sa aking pahinga. Umupo akong humina sa isang bangko sa Rizal Park, tinitiknan ang mga taong nagdadaan at nakakaramdamang lubos na nangibang bayan. Ano na ang dapat kong gawin ngayon? Habang nakaupo sa bangko at tinitingnan ang batang naglalaro kasama ang kanilang magulang, tinusok ng kanilang masayang tawa ang aking puso na mimiss ko na si Bituin. Nang hindi namamalayan, ang aking kamay ay humipo sa lig. Sa lugar kung saan lagi nang nakasabit ang isang kuwintas. Isang simpleng pilak na kuwintas na may maliit na batong agate na hugis bulaklak ng sampaguita. Iyon ang nag-iisang alaala na iniwan ng aking ina bago siya pumanaw. Namatay ang aking ina sa murang edad dahil sa malubhang sakit. Bago huminga ng huli, ibinigay niya sa akin ang kuwintas na ito at nagbilin, ito ang pamana mula sa pamilya ng iyong lola. Ingatan mo ito ng mabuti, anak. Gaano man kahirap ang iyong sitwasyon, huwag mo itong ipagbili. Maliban na lamang kung talagang wala ka ng ibang pamamaraan. Wala ng ibang pamamaraan. Ulit-ulitin sa aking tainga ang bilin ng ina ko. Tama ngayon nga ay nasa pinakamababang antas na ako. Wala na akong anuman. Ngunit kailangan kong napakaraming upang may balik ang aking anak na babay. Ang pamana na ito, gaano man kataas ang halaga, ay hindi magiging mas mahalaga kaysa kay Bituin. Isang desisyon ang lumitaw sa aking isip. Isasangla ko ito. Marahil ay magbibigay itong kaunting pera para mabuhay at makahanap ng ibang paraan. Tumayo ako, pinunasan ang luha at lumakat ng may kumpiyansa. Nagtanong ako sa ilang tao at naituro sa isang kilalang at magaral na sanglaan sa Bonifacio Global City na nagngangalang Pamana Gallery. Sabi nila, mataas doon ang presyo at tiwala. Ang Pamana Gallery ay nakalagay sa isang abalang kalye na pakaiba mula sa mga dating sanglaan na nakita ko. Ang pintuan nito ay gawa sa ukit na narra. Nang pumasok ako, bahagya akong natulala. Tahimik ang silid, amoy ngang insenso na nakakapagpahinga. Lahat ng gamit ay antigo na tila napakahalaga. Sa likod ng showcase ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may puting buhok, nagsusuot ng barong Tagalog at salaming pambasa. Ang kanyang kilos ay napakakalmado at marunong. Mas kahawik siyang isang mananaliksik ng kasaysayan kaysa ng may-ari ng sanglaan. Nang makita niya akong pumasok, itinaas niya ang ulo at tiningnan ako sa likod ng kanyang salamin. Magandang hapon, binibini. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Mabigat at kalmado ang kanyang boses. Medyo nabitin ako at inching-inching ang lakad patungo sa showcase. Inilabas ko ang kuwintas na agate mula sa aking bag at maingat na ibinaba ito sa ibabaw ng pulang tela. Patawad mang, isasangla ko sana ito. Hindi nakmadali ang matandang lalaki na kunin ito. Tiningnan niya ako sandali, isang tingin na parang nag-imbestiga bago tumungo upang tingnan ang kuwintas. Nang makitang kanyang mga mata ang batong hugis bulaklak ng sampaguita, bigla itong nanigas ang buong katawan. Ang matandang lalaki na nalaman kong si Mang Teofilo ay maingat na naksuot ng puting guwantes. Bahagyang nanginig ang kanyang makamay habang kinukuha ang kuwintas. Inilalapit niya ito, pinagmasdan ang bawat ugat ng bato, lalo na ang isang maliit na simbolo na nakaengrabe sa likod nito. Ang kanyang mukha na dating kalmado ay biglang nagbago, pagkagulat, kagalakan at kaunting kawalan ng paniniwala malinaw na nakita sa bawat kulubot ng kanyang mukha. Itinaas niya ang ulo at tiningnan ako. Ang titig na iyon ay ganap na naiba mula sa dati. Hindi na ito titig ng may-ari ng tindahan sa isang customer, ito ay isang pagalang na halo ng emosyon. Binibini, maaari ko bang malaman kung saan ninyo nakuha ang kuwintas na ito? Nanginig ang kanyang boses. Medyo nagulat ako sa kanyang reaksyon, ngunit sumagot pa rin ako ng tapat, ito, pamana ito ng aking ina, Mang. Sino po ang pangalan ng inyong ina? Si Perla po ang pangalan ng aking ina. Dalawang salitang iyon, si Perla, ay halos nahulog ang kuwintas ni Mang Teofilo, nagmadaling hawak ng mahigpit, nagbubulong sa sarili. Binibining Perla. O nga,
Siya ito. Binibining bata, hindi ko naintindihan ang nangyayari. Binibining bata, anong ibig ninyong sabihin? Nang makita niya ako na nalilito, sinubukan ng matandang lalaki na kalmahan ang sarili. Tiningnan niya ako ng may paginayang. Patawad, binibini, medyo hindi ako naging magalang. Pakiusap, maghintay muna kayo dito. Napakahalaga nito. Kailangan ko munang tumawag sa isang tao. Nang hindi na hinihintay ang aking sagot, nagmadali siyang pumasok sa isang maliit na silid. Hawak pa rin ng mahigpit ang kuwintas. Umupo ako sa kahoy na upuan na inilaan, puno ng pagtataka. Isang sanglaan lamang, bakit pakiramdam ko ay misteryoso? Ano talaga ang pinakmulan ng kuwintas ng aking ina? Malabo kong marinig si Mang Teofilo na nagsasalita sa telepono sa loob. Puno ngang saya at paggalang ang boses niya. Pinuno, natakpuan na. Oh, ito ang simbolo ng pamilya. Anak siyang binatang si Perla. Nandito siya ngayon. Sige, Pinuno, naunawaan ko. Natapos ang tawag. Lumabas si Mang Teofilo, ganap na nagbago ang kanyang ugali sa akin. Yumuko siya at nag-alok ng tsaasa napaka-formal na kilos. Bini-bini, ang pinuno ay malapit nang dumating, pakiusap na maghintay sandali. Pinuno, lalo na akong hindi nakakaunawa. Hindi ko kilala ang sinumang pinuno. Isasangla ko lamang ang kuwintas, Mang. Ngumiti si Mang Teofilo ng magiliw. Maintindihan ninyo ang lahat sa lalong madaling panahon. Mga 15 minuto ang lumipas, isang itim na naningning na may bah ang huminto, nang tapat sa harap ng tindahan. Dalawang bantay sa itim na Amerikana at tuwid na postura ay bumaba at binuksan ang pintuan ng sasakyan. Isang matandang lalaki na may autoridad, may pilak na puting buhok ngunit tuwid pa rin ang likod, ay lumabas. Nagsusuot siyang espesyal na itim na barong na maingat ang pagkakagawa. Ang kanyang kamay ay humahawak ng isang tungkot na may pila na hawakan. Kahit matanda na, ang aura na nagmumula sa kanya ay nagpapakilig ng paggalang. Pumasok ang matandang lalaki sa tindahan, nagmadaling yumuko si Mang Teofilo, Pinuno. Tumango ng magaan ang matandang lalaki. Pagkatapos ay ang kanyang matalas na mga mata ay tumingin ng tuwid sa akin. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit, maingat na tiningnan ang aking mukha. Ang tingin na iyon ay nagpapahiwatig ng investigasyon, sakit at natitirang saya na sinisikap pigilan. Bumulabog ang aking puso. Bakit familiar ang mukha niya? Si Mang Teofilo ay may paggalang na ibinigay ang kuwintas sa kanya. Kinuha itong matandang lalaki, matagal itong pinagmasdan, pagkatapos ay itinaas ang ulo, mabigat ngunit nanginig ang boses niya. Ikaw ba ang anak ni Perla? Napalungkot ako nang marinig ang tanong ng matandang lalaki. Paano niya nalaman ang pangalan ng aking ina? Bakit tinitignan niya ako ng may ganoong mapagmahal na tingin? Nautal ako. Opo, tama. Paano? Paano po ninyo nalaman? Hindi agad sumagot ang matandang lalaki. Namumula ang kanyang mata habang pinipigilan ang luha. Iniabot niya ang kanyang kulubot na kamay, nanginig at hinawakan ang aking pisngi. Kamukha, talagang kamukha mo siya, eksaktong katulad ng iyong ina. Pagkatapos ay tuminjin siya kay Mang Teofilo, mabigatang boses na puno ng damdamin. Walang duda, siya ang aking apo. Apo. Pakiramdam ko ay tinamaan ng kidlat. Ang mayamang lalaking ito ay ang aking lolo. Mahirap paniwalaan, mula ng bata ako, ang alam ko lamang ay mayroon akong ina. Sino ang aking ama at sino ang magkamag-anak mula sa paningang ina ay wala akong alam. Sa tuwing tinatanong ko, umiiling lang ang aking ina ng malungkot at nagsasabi, wala na silang lahat. Nang makita niya ang aking nagtataka na ekspresyon, huminga ng malalim ang matandang lalaki, mabigat na may bigat ng 20 taon ng paghihirap. Ako si Eduardo Montemayor, ang iyong lolo. Ang iyong ina na si Perla ay ang aking pangalawang anak na babae. 20 taon na ang nakalipas nang nais niyang mag-asawa sa isang ordinaryong lalaki na hindi ko napayagan. Sumuway siya sa akin, umalis sa pamilya at tumakas mula sa tahanan. Nakwento siya ng may boses na puno ng pagsisisi. Noon ay galit na galit ako, too stubborn.
Sinabi ko sa kanya na kung lalabas siya sa pintuan na iyon, huwag nang bumalik pa. Hindi ko inakala na talagang aalis siya. Sa loob ngang 20 taon, wala ni isang araw na hindi ko pinautang ang mga tao para hanapin siya. Ngunit napakalawa ang dagat ngang tao. Ang pahanap sa isang taong sadyang nagtatago ay hindi madali. Akala ko na buong buhay ko ay hindi na namin mahahanap ang aking anak at apo. Hanggang ngayon, mahigpit niyang hawak ang kwintas. Ito ang simbolo ng tagapagmana ng Montemayor Holdings. Bawat anak ko ay may sariling bato, ngunit ang nag-iisang tagapagmana na pinili ang may hawak ng batong hugis bulaklak ng sampagwita. Isang kahangahangang kwento ang nagtayo sa harap ko. Ang aking ina, isang malambot at simpleng babae, ay lumabas na mula sa isang mayamang pamilya. At mula sa isang itinapon na asawa na walang kahit isang sentimo, biglang naging apo ako ng isang konglomerado, tagapagmana ng Montemayor Holdings. Lahat ay nangyari ng napakabilis, napakabiglaan, na hirapan ang aking isip na iproseso ito. Nakita ni Lolo Eduardo ang aking pagkalito. Malambot niyang tapunan ang laikot ng aking kamay. Alam ko, siguradong nalilito ka. Okay lang, uwi muna tayo. Sa bahay, ikwekwento ko sa iyo ang lahat. Uwi, natigilan ako. Sa bahay natin, sabi niya ng may tiwala. Naksanya siya sa isa sa mga bantay. Agad na lumabas ang taong iyon. Hindi nagtagal. Ang may bahay lumapit sa harap ng sanglaan. Ang pintuan ng sasakyan ay bumukas na nagpapakita na magaral na loob na hindi ko naisip kahit sa panaginip. Tinulungan ako ni Lolo na tumayo at inilabas niya ako mula sa pamana gallery. Habang humahakbang akong pasok sa magaral na sasakyan, lumingon ako upang tingnan ang kaguluhan ng kalye ng Maynila. Parahong-parahong lungsot, ngunit sa isang umaga lamang, ang aking buhay ay lumiko sa isang hanap na makaibang direksyon. Dahan-dahang lumayo ang sasakyan mula sa aking nakaraang buhay na puno ng pagdurusa. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa harap, ngunit sa loob ng aking puso, nagsimulang tumubo ang isang bahid ng pag-asa. Marahil, maaari kong maibalik si Bituin. Ang sasakyan ay tumalon ng maayos sa makalsada ng Maynila, ngunit pakiramdam ko ay lumulutang sa hangin. Suot ko pa rin ang aking kumukulob na damit, kakaibang kaibahan mula sa mamahaling katat at kahoy na panel sa loob ng sasakyan. Si Lolo Eduardo ay nakaupo sa tabi ko sa katahimikan. Ang kanyang tingin ay halong saya sa pagmatakpuan ang nawawalang pamilya at kalungkutan sa kung ano ang aking pinagdaanan. Ang sasakyan ay hindi patungo sa sentrong lungsod, kundi pumasok sa isang malawak na landas na may lilim sa Forbes Park. Habang papalalim, mas magaral at mas mapagwagayway ang manakatayong tirahan. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bakal na pintuan. Sa likod nito ay nakatayo ang isang maringal na tirahan na estilong Kastila na napapalibutan ng napakalawak at luntiang hardin. Hindi ito bahay, ito ay isang palasyo. Automatikong bumukas ang pintuan, dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa daan na may puting graba. Sa makabilang panig ng daan, ang mga takabantay na hardin na naka-uniforme na naktatrabaho ay pansamantalang huminto at yumuko ng makalang. Nang huminto ang sasakyan sa pangunahing lobby, isang lalaki na may 50 taong gulang sa maingat na itim na damit ay nakatayo nang naghihintay kasama ang 2 hanay ng mga taga-serbisyo. Maligayang pagbabalik, pinuno, sabing lalaki ng magalang. Tumango si Lolo Eduardo at buksan ang pintuan ng sasakyan upang matulungan akong bumaba. Ipinakilala niya ako sa lalaking iyon. Mang Kaloy, siya, si Ana. Ang aking apo, anak ni Binibining Perla. Ang punong katiwala na si Mang Chaloy ay sandaling natigilan at tiningnan ako ng may pakakagulat na agad na naging tunay na kagalakan. Yumuko siya ng malalim, maligayang pagbabalik sa tahanan, Binibining bata. Sinundan ko si Lolo Eduardo at si Mang Chaloy papasok sa tirahan. Ang loob ay mas maringal pa kaysa labas. Marmol na sahig na kumikislap, mataas na kisame na may gintong aranya na nagliliwanag. Lahat ng
kasangkapan mula sa mga upuan hanggang sa mga sinaunang tapiserya na tsino at mga pinturang langis sa dingding ay nagpapahayag ng karangyaan at kadakilaan. Sa eksaktong sandaling iyon, narinig ang boses ng isang babae mula sa hagdanan, "Tatay, nakabalik ka na. Narinig ko kanina na nagmadali ka." Ano ang nangyari? Isang babaeng may 40 taong gulang, suot ang barong mahal na tela na disenyong kilalang manlililok at matulis na palamuti ay bumababa ng hagdanan. Medyo kamukha niya si Lolo, ngunit ang kanyang tingin ay malamig at mapag-isip. "Ito malamang ang aking tiyahin." Tiningnan siya ni Lolo Eduardo ng kalmado ngunit mas formal na tinig. "Leonora, halika. Ipapakilala ng tatay sa iyo si Ana, ang anak ni kapatid mong Perla." Huminto si tiyahin Leonora, tinawid ang kanyang mga mata sa akin mula ulo hanggang paa. Ang tingin na iyon ay walang kahit katiting na kasiyahan sa pagmatagpuan ng kamag-anak, puro investigasyon, pagdududa, at isang bahid ng nakatagong kaaway. Nagpumilit siyang ngumiti. "O ganun ba? Kamusta, Ana? Hindi akong makapaniwala na pagkatapos ng maraming taon natagpuan ka na namin." Naramdaman ko ang kawalang pag-init sa kanyang masalita. Sumagot lamang ako ng mahina, "Kamusta, tiyahin? Nakatira ako sa Maynila." "Nakatira sa Maynila, pero ngayon palang natakpuan." Ang boses ni tiyahin Leonora ay parang hindi sadyadang may halong talamak. Napansin ni Lolo ang tensyon, nagsalita siya. "Mahabang kwento ikukwento ng tatay mamaya. Mang Chaloy." Ihatid ang binibining bata sa kanyang silit. Ang silit ni binibining Perla dati at ipasundo ang doktor para sa kumpletong pagsusuri sa kalusugan niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin ng may mainit na boses, "Magpahinga ka muna. Ang iba pang mausapin ay ipagkatiwala mo sa Lolo." Tumango ako, sinundan si Mang Chaloy paakyat. Bago umalis, naramdaman ko pa rin ang matalas na tingin ni tiyahin Leonora na tumatagos sa aking likod. Alam ko na ang landas na ito ay hindi magiging pantay. Ang silit na inihanda ni Mang Chaloy para sa akin ay ang dating silit na aking ina. Lahat ay inalagaan at halos nananatili sa dati. Malaking higaan na may puting bedsheets, kahoy na mesang salamin, at malawak na balkonahe na nakaharap sa luntiang hardin. Turasay pida. Nang gabing iyon, matapos matiyak ng personal na doktor ng pamilya na maayos ang aking kalusugan, tinawag ako ni Lolo sa kanyang opisina. Lumabas na ang resulta ng DNA test na nagpapatunay ng aming pagkakapamilya. Ipinakita niya ito sa akin at pagkatapos ay hawak ang aking kamay. "Ana, napakaraming pagdurusa ang napasan mo. Ikwento mo sa Lolo kung ano ang nangyari sa iyo. Bakit ka pumunta sa sanglaan at si bituin paano ang kanyang kalagayan ngayon?" Sa pagtingin sa kanyang makamata na punong pagmamahal at pakalala, hindi ko na mapigilan pa. Lahat na napit na hirap ay pumutok. Ikwinento ko ang lahat, ang aking hindi masayang kasal, ang pakikitungo nga biyenan, ang pagtataksil ni Andres, at kung paano niya pinilit akong magdiborsyo at ninakaw ang aking anak na babae. Habang nakikinig si Lolo, lalong nagiging matigas ang kanyang mukha dahil sa galit. Nang matapos akong makwento, binabayo niya ang mesa ng malakas tuwid at matatag ang boses niya. "Mga walang hiya, nangangahas nilang tratuhin ang apo ni Eduardo Montemayor ng ganon. Huwag kang mag-alala, Ana. Hindi hahayaan ng Lolo na mabuhay silang maayos." At si bituin pangakong Lolo na gagamitin niya ang lahat ng paraan upang maibalik siya sa iyong piling. Walang sinuman ang makakapagiwalay sa inyong dalawa. Ang matibay na pangako ni Lolo ay tulad ng pampawalang sakit, pinapawid ang aking tulalang kaluluwa. Para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakakita ako ng bahid ng liwanag ng pag-asa. Ang silit na inihanda para sa akin ay ang silit ng aking ina noong nakaraan. Kinabukasan ng umaga, isang koponan ng manlililok, esperto sa palamuti at manlililok ng buhok ay naghihintay na sa silid. Sinabi ni Mang Chaloy na lahat ito ay sa utos ni Lolo. Nais niya akong lumitaw ng may ganap na bagong imahe. Sa buong umaga, walang tigil silang nagtatrabaho.
Ang aking mahabang buhok na dati ay nakatali lamang ng walang kahiya-hiya ay pinutol, inaayos ng may alon at kinulayan ng eleganteng kayumanggi. Ang aking balat na maputla dahil sa kakulangan ng tulog ay inaalagaan ng maingat magaang na palamuti na sapat upang takpan ang pagod at ilabas ang matampok nga aking mukha. Pagkatapos ay nakdala silangang hanay ng mamahaling damit mga barungang seda, eleganteng trabajo na suit, magagandang high heels. Tumingin ako sa salamin at hindi ko nakilala ang aking sarili. Ang babae sa salamin ay hindi na ang ana na walang lakas at inaapi. Siya ay isang maganda at tiwala sa sariling babae na may aurang katayuan. Ang pagbabago ay hindi uminto sa itsura. Binibigyan ni Lolo ang isang itim na credit card. Dito ay mayroon 10 milyong piso. Ituring mo itong panlaan, napakatagal na mong nagulang. Bumili ngang anumang gusto mo, huwag magtipid. 10 milyong piso. Isang halagang hindi ko naisip kahit sa panaginip. Ngunit sa sandaling hawak ko ang card, hindi ako naramdamang masaya dahil sa kayamanan. Nakita ko lamang ito bilang isang kasangkapan, isang matatalas na sandata. Sa pamamagitan nito, mayroon akong higit pang kapangyarihan upang harapin ang pamilya ni Andres at may balik ang aking anak na babae. Lolo, salamat, sabi ko ng tapat. Ngunit hindi kailangan ni Anang ganito karaming pera. Malambot ang mga mata ni Lolo. Alam ngang Lolo kung ano ang kailangan mo, ngunit upang maibalik ang kung ano ang karapatan mo, kailangan mong tumayo sa ibang posisyon. Kailangan mong ipakita sa kanila na hindi ka na ang mahinang babae na maari nilang yurakain. Ikaw ay ang binibining bata ng pamilya Montemayor, ang tagapagmana ng Montemayor Holdings. Ang masalita ni Lolo ay nagpaalala sa akin, tama, hindi ako dapat magpadali sa kalungkutan. Kailangan akong maging matibay para kay bituin at para sa aking sarili. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang ukol sa damit at estilo ng buhok, ito ay pagbabagong ng kaluluwa at determinasyon. Uli akong tumingin sa salamin. Ang aking mamata ay hindi na nagpapahayag takot kundi pagiging matatag. Ilang araw pagkatapos, nang naksimula na akong masanay sa bagong buhay, ang unang bagay na nais kong gawin ay bumili ng regalo para sa aking anak na babae. Kahit hindi pa kami makatagpo, nais kong maghanda ng mga laruan at magagandang damit para sa kanya. Nagpasya akong pumunta sa SM Aura Premier, isa sa pinakamagaral na mall sa lungsod ng Taguig. Nagbihis ako ng eleganteng cream na dress, sapatos na hindi masyadong mataas ang takong at magaang na palamuti. Nang pumasok ako sa mall, maraming mata ang lumingon. Hindi na ako ang dati-ratin na babae na takot at nangangamba. Habang masayang pumipili ng manika sa isang tindahan ng laruan, biglang narinig ko ang isang mapang-uyam na boses na kilala ko. Tingnan mo nga, mahal, ganitong pangit na manika, may gustong bumili pa rin, kampi-kampingan talaga. Lumingon ako at parang huminto ang aking puso. Iyon si Rowena, at sa tabi niya ay walang iba kundi si Andres. Nakasandal ng maamo si Rowena sa braso ni Andres. Nagsisimula nang lumaki ang kanyang tiyan. Nagsusuot siyang barong buntis na gawang isang mahal na manlililok, ipinagmamalaki ang kayamanan at kasiyahan. Nakita rin ako ni Andres, natulala siya, napahanga ang mga mata, marahil ay hindi siya naniniwala na ang elegante at magandang babae sa harap niya ay ang asawang kasalang-nasal niya. Kamakailan, nakilala rin ako ni Rowena. Matapos ang sandaling pakabigla, agad na nakpakita siyang mapanghamak na ekspresyon. Ikaw ba ito? Hindi ba siya si Ana? Bihira namang may para mamasyal sa magaral na lugar o baka meron ng bagong tatayng bata. Hindi ako nagsalita. Tahimik na ibinaba ang manika at lumipat sa ibang istante. Ayaw ko pang makipagtalo sa ganoong tao. Ngunit hindi gustong palayain ni Rowena ang sitwasyon. Sinadya niyang sundan ako sa tindahan ng alahas sa tabi. Andres, bilhan mo nga ako ng kwintas na ito. Nangingimi si Rowena habang itinuro ang isang kwintas na may brilyante. Nang ikinuha pa lamang ang tindera ang kwintas, humakbang na ako pasulong. Itinuro ko ang pareong kwintas at sinabi sa tindera, Miss, pakibalot ang kwintas na ito para sa akin.
Lumingon si Rowena ng galit. Hoy, ikaw ang tanga, ako ang nakapili niyan ng una. Tiningnan ko siya, ngumiti ng manipis. Nakapili kayo ng una. Ngunit nabayaran na ba? Kaya, saan ka kukuhang pera para bilhin ito? Alam mo ba kung magkano? Sigaw ni Rowena. Sa wakas ay nagsalita si Andres ng medyo mahiyain. Sige na, huwag nang gumawa ng gulo, umuwi na tayo. Tiningnan ko siya ng malamig, gumawa ng gulo. Bumibili lamang ako ng gusto ko, siya ang gumagawa ng gulo. Sa eksaktong sandaling iyon, lumabas ang manager ng tindahan. Nang makita ang itim na card na hawak ko, agad na nagbago ang kanyang ugali. Yumuko siya ng magalang sa akin. Magandang hapon, ma'am. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Inabot ko ang card sa kanya. Bibilhin ko ang kuwintas na ito. Agad na kinuhang manager ang card at pagkatapos ay tumingin kay Rowena ng malamig. Pasensya na, ma'am. Ang customer na ito ay isa sa aming platinum member. Kailangan naming unahin siya. Piliin na lamang ang ibang modelo. Namutla ang mukha ni Rowena galit at hindi makapagsalita. Lumingon siya kay Andres, ngunit natigilan din si Andres. Tinitingnan niya ako ng matagal, puno ngang pakalito at kawalan ng paniniwala. Hindi niya maintindihan kung paano sa loob ng ilang araw lamang ay nagbago akong ganito. Kinuha ko ang kahon kuwintas nang hindi sila tinitingnan at bumulikot umalis. Iniwan ang 2 taong nakatayo ng nawawa at napahiya sa gitna ng karamihan. Kapangyarihan ng pera at katayuan ay talagang kamangha-mangha. Sa isang tawag lamang ni Lolo, ang abogado ng pamilya ay agad na nakaayos ng maikling pagtatakpo sa pagitan ko at ni Bituin. Ngunit dahil hindi pa tapos ang proseso ng batas, makikita ko lamang siya ng 10 minuto sa pintuan ng kanyang internasyonal na paaralan sa ilalim ng pagmamasit na mga tauhan ni Andres. Dumating ako sa paaralan ng maaga, malakas na tibok ang puso ko. Ilang araw na kaming hindi nakakita. Nang tumunok ang kampana at nagsisilabasan ang mga bata, nakita ko ang aking maliit na anak na babae. Si Bituin munggo sa gitna ng karamihan, inakay ang isang yaya. Bituin, tumingala ang bata. Nang makita ako, nagliwanag ang kanyang mga mata. Nanay, pinalaya niya ang kamay ni yaya at tumakbo sa akin. Lumuhod ako, naktaas ng mabraso, at niyakap siya ng mahigpit. Ang pabangong gatas na katangian ng kanyang katawan ay nagpapayak sa akin. Bituin, namimiss ka na nanay ng sobra. Namimiss din si nanay, isinagot niya ng nakayapos sa akin. Saan ka pumunta, nanay? Bakit hindi ka bumalik? Nabitin ako, hindi alam kung paano sasagot. Niyakap ko lamang siya ng mahigpit at hinakan ang kanyang malambot na buhok. Nagpaalala ang tauhan ni Andres ng malamig, 10 minuto lamang ang inyong oras. Nakmadaling punasan ng luha, inilabas ang manikang dala ko. Tingnan mo, may dalang regalo ang nanay para kay Bituin. Masayang tinanggap ng bata ito, ngunit biglang huminto at tumingin sa yaya ng may takot, parang natatakot siyang mapagalitan. Sumakit ang aking puso, ang aking anak na babae ay namumuhay sa takot. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay at noon ay nakita ko ang isang kakaibang bagay. Sa kanyang pulsera ay may mapulang marka, tulad ng bakas ng kurot ng isang matatandang tao. Tinitigan ko ang yaya, ngunit agad na ibinalik nito ang mukha. 10 minuto na ang lumipas. Panahon ng umuwi. Nene, umiyak ng malaki si Bituin, ayaw bitawan ang yakap ko. Ayaw ni Bituin umuwi. Gusto ni Bituin kasama si nanay, dalhin ako ng nanay. Ang pagkakita sa aking anak na inihahagis na palayo, puso ko ay tila pinagiwa-hiwalay sa daan-daang piraso. Nakatayo lamang ako ng walang magawa, tinitignan siya hanggang mawala sa aking paningin. Ang mapulang marka sa kanyang kamay ay hindi maalis sa aking isipan, nangalasan at napakaraming galit na pumuno sa aking puso. Kailangan kong malaman ang katotohanan, hindi ako mapananatiling tahimik. Ang marka ang pasa sa kamay na aking anak na babae ay babala na hindi ko mapapabayaan. Agad akong tumawag sa abogadong pamilya, ikwento ang nangyari,
at humingi ngang paraan upang makapagtagpo ng pribado kay Bituin. Salamat sa koneksyon ni Lolo, isang araw pagkatapos, naayos ng abogado. Sa dahilan ng regular na medikal na pagsusuri, pinahintulutang pumasok ako sa paaralan upang makita si Bituin tuwing Sabado ng umaga habang tahimik ang paaralan. Naganda na ako ng cake at mga paboritong laruan niya. Naganap ang pagtatagpo sa silid ng school clinic. Nang nag-iisa na kami, niyakap ko siya ng malambot. Bituin, sabihin mo sa nanay ng totoo ang sugat sa iyong kamay dahil saan iyon? Tumungo si Bituin ng walang imik. Alam ko na natatakot siya. Malumanay kong nagudyok. Bituin ay mabuting bata. Nandito ang nanay. Walang sinumang mangahas na saktan ka. Subukan mong sabihin si Tita Rowena ba ang nagpahirapan sa iyo? Sa pagdinig ng pangalan ni Rowena, nanginig ang maliit na balikat ng aking anak na babae. Tumingin siya sa akin, ang kanyang malaki at bilugang nga mata ay naglulusak at pagkatapos ay tumango. Nagsimulang umagusan ang kanyang luha. Madalas na kumukurot si Tita, isinagot niya. Sinabi ni Tita na kung maingay si Bituin, ikulong sa madilim na silid. Sinabi rin ni Tita na kung isusumbong ni Bituin sa papa, hindi na pahihintulutang makita ni Bituin si nanay. Bawat salita ng aking anak ay tulad ng kutsilyo sa aking puso. Diyos ko, ano ang ginawa ng hayop na babaeng iyon sa aking anak na babae? 3 taon pa lamang siya, anong pagdurusa ang tiniis niya. Sumabog ang aking galit, ngunit sinisikap ko itong pigilan. Bituin, huwag matakot. Ipakita mo sa nanay kung saan pa sumasakit. Nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay iniakyat ang manggas ng kanyang damit. Hindi lamang markang kurot sa pulsera, mayroon ding ilang lumang pasa sa kanyang braso. Ilan ay bago, ilan ay matagal na. Maingat ko ring itinaas ang kanyang damit at may kilabot na natuklasan ang ilang pasa pa sa kanyang likod. Nawasa ang aking puso. Inilabas ko ang cellphone at pinigilian ang aking kamay na manginig. Bituin, kukunan sana ng nanay ng litrato ang masugat para may patunay ang nanay at maparusahan ang masamang tita at hindi na kailanman makapanakit sa iyo. Masunurin na tumango ang aking anak na babae. Maingat na kinuha ko ang larawan ng bawat pasa sa kanyang katawan mula sa iba't ibang anggulo. Ito ang patunay na hindi matutumba. Patunay ng kalupitan ni Rowena at patunay ng kapabayaan ni Andres. Nang makuha na ang mga larawan at magtagumpay na ang galit at determinasyon sa aking puso, hindi na ako makapaghintay pa. Nang hapon ding iyon, pumunta agad ako sa paaralan ni Bituin at naghintay sa paradahan. Alam kong sa oras na ito ay darating sina Andres at Rowena para sunduin siya. Tama nga, dahan-dahang pumasok ang kilalang Fortuner. Bumaba si Andres at binuksan ang pintuan para kay Rowena. Palalo na lumabas ang babaeng iyon, hinahaplos ang kanyang lumabas na tiyan ng may nakakalokong ekspresyon. Lumabas ako sa aking sasakyan at hinarangan ang kanilang daan. Nang makita ako ni Andres, kumubot ang kanyang nu. Ano pa ang gusto mo dito? Sabi ko na hindi ko siya pinayagan na matapos. Itinaas ko ang aking cellphone, malinaw na nagpapakita sa screen ang malarawan ng pasa sa katawan ni Bituin. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa inyong anak na babae. Natigilan si Andres nang makita ang mga larawan. Lumingon siya kay Rowena nang may kilay na nagtatanong. Ngunit si Rowena ay mabilis na nagpakunwari, ang kanyang mamata ay naglulusak. Andres, huwag kang maniwala sa kanya. Wala akong ginawa sa Bituin. Aktibo ang bata, tumatakbo-takbo, nahuhulog ang sarili. Sinadya niya itong itanim laban sa akin upang paghiwalayin tayo. Tumawa ako ng malamig. Negosyante ka. Tingnan mong mabuti, ito ba ay sugat ng isang bata na nahuhulog o bakas ng kamay ng isang malupit na matatanda? Tinignang mabuti ni Andres ang malarawan, pagkatapos ay tiningnan si Rowena na umiyak sa tabi niya. Kitang-kita ang pag-alangan sa kanyang mukha. Ngunit pagkatapos ay pinili niyang maniwala sa kanyang kasintahan. Ana, sapat na. Huwag nang gumawa ng kwentong bago. Buntis si Rowena. Huwag mo siyang gawing stressed. Gumawang kwento. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig.
Anong uring ama ang mas pinipiling maniwala sa isang mapanlinlang na babae kaysa sa malinaw na katunayan sa harap ngang kanyang nga mata kaysa sa sakit ngang kanyang sariling anak? Ayos, kung kanyan na ang iyong kabuan, huwag kang maksisi. Tiningnan ko ng tuwid ang mga mata ni Andres, ang aking boses ay malamig tulad ng yelo. Marahil ay hindi mo pa nalaman ang balitang ito. Simula ngayon, ang Montemayor Holdings ay opisyal na titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa iyong kumpanyang Bagong Araw Technologies. Lahat ng kontrata ay kinakansela, lahat ng investment ay matatarasan. Ang aking salita ay siyang palatuntunang ito bilang apong may-ari ng Montemayor Holdings. Ang masalita ko ay tulad ng kidlat sa maliwanag na araw para kay Andres. Namutla ang kanyang mukha. Ang kumpanyang Montemayor Technologies niya ay napalaki ng malaki salamat sa mga proyekto at suporta ng Montemayor Holdings. Isang pakinabang na nakuha niya sa pamamagitan ng aming kasal. Ngayon, nang mawala ang sandigan, ang kanyang kumpanya ay parang barko sa gitna ng bagyo. Ano ang sabi mo? Natautal si Andres. Sa anong batayan gagawin mo iyon? Sa batayan ng pagiging apong may-aring Montemayor Holdings, aking sagot na diin ang bawat salita. At bilang isang ina na muling mananakaw ng karapatan sa pag-aalaga ng kanyang anak mula sa isang walang responsibilidad na ama at isang malupit na ina sa kasal. Pagkatapos nun ay bumulikot, umalis akong hindi na pinansin ang namumutlang mukha ni Andres at ang galit na si Rowena. Ito ay simula pa lamang. Paiyakin ko sila para sa lahat ng kanilang ginawa. Ang paharap sa paradahan ay nagpaalala sa akin ng isang bagay. Upang mapanalunan ang labanang ito, hindi ko maaring umasa lamang sa katayuan bilang apo ng isang konglomerado. Kailangan kong tunay na kapangyarihan ang kapangyarihan ko mismo. Kailangan kong patunayan sa lahat na hindi ako basta-basta na dekorasyong namumuhay sa malaking pangalan ng lolo. Nang gabing iyon sa hapunan, nagsalita ako kay lolo. Lolo, nais ni Ana na magsimulang magtrabaho sa kumpanya. Nagulat si lolo, ngunit pagkatapos ay kumikislap ang kanyang mga mata ng may kasiyahan. Mabuti, mayroon kang sigla. Anong posisyon ang gusto mo? Maari ring magsimula si Ana sa pinakamababang posisyon, lolo. Basta matuto at mapatunayan si Ana. Tumawa ng malakas si lolo. Ang apong lolo ay hindi magsisimula sa pinakamababa. Sige, simula bukas, magiging espesyal kang katulong ng tagapangulo. Makikipagtulungan ka ng direkta sa akin at sasama sa lahat ng mahahalagang pulong. Ito ang pinakamabilis na paraan para matutunan mo. Kinabukasan, opisyal akong humakbang sa Montemayor Tower, ang punong opisina ng kumpanya. Isang gusaling gawang salamin at bakal na nagtatayo sa pusong Ayala Avenue sa Makati. Simbolong kapangyarihan at kayamanan ng pamilya. Nang pumasok ako sa pangunahing lobby, natamaan akong kagandahan at profesionalismo nito. Ang balita tungkol sa binibining batang nawala ay kumalat na sa buong kumpanya. Nang lumabas ako sa espesyal na elevator ng mga direktor, lahat ng mata ay nakatingin sa akin. May pagtataka, pagdududa, at inggit din. Ang unang pulongang lupon ng direktor na dinaluhan ko ay nang umaga ring iyon. Nang ipakilala ni lolo ako, malinaw kong naramdaman ang kawalang pagbibigay mula kay Tiyahin Leonora at sa kanyang mga katuwang. Itinuturing nila akong dayuhan na nakakagambala. Ang pulong ay naging medyo maganap na tensyon. Pinagtalunan nila ang isang proyektong resort sa Palawan na hindi umuusad dahil sa mga problema sa pagkuhang lupa at pagtutol ng mga lokal na residente. Ang mga direktor ay nagtatalo-talo, ngunit walang tunay na epektibong solusyon. Habang nakikinig sa kanilang pagtatalo, naalala ko ang ekonomiya at pamamahala na natutunan ko sa kolehiyo bago ako nagpakasal at naging ina sa tahanan. Naklakasloop akong itaas ang kamay. Lahat ng mata ay tumingin sa akin. Karamihan ay nagdududa. Ngumiti ng mapanguyam si Tiyahin Leonora. Tumayo ako ng kalmado, malinaw at tuwid ang boses ko. Pasensya na, lolo, magino at ginang direktor. Mayroon akong ilang pag-iisip. Sa halip na patuloy na subukang palitan ang lupang pera at makipaglaban sa mga residente,
Bakit hindi tayo subukan ang ibang diskarte? Maari tayong magukolang bahagi ng kitang proyekto upang magtayong ang mga pasilidad para sa mga lokal na residente tulad ng paaralan o health center. Kasabay nito, pangako tayong unahin ang malokal na mamamayan bilang manggagawa sa resort. Sa ganitong paraan, binabago natin sila mula sa mga kalaban patungo sa mga taga-suporta na makakaramdam din ng benepisyo mula sa proyektong ito. Hindi lamang nito nare-resolba ang problema sa lupa, kundi nagtatayo rin ng positibong imahe para sa kumpanya. Tahimik ang buong silit ng pulong. Ang aking ideya ay hindi masyadong komplikado, ngunit tiyak na tumutugon sa pangunahing isyu, isang pananaw na napalampas na mga bihasa sa negosyo dahil masyadong nakatuon sa kita. Si Lolo ang unang pumalakpak, kumikislap ang kanyang mga mata ng may pagmamalaki. Ilang ibang direktor ang sumang-ayon din, si Tiyahin Leonora at ang kanyang kroni lamang ang nananatiling masamang mukha. Nang araw na yon, naiwan ko ang aking unang mabuting impresyon. Alam ko na maraming tigatig pa sa darating, ngunit mayos na ang aking simula. Ang aking pagganap sa pulong ng lupon ng direktor ay malinaw na nagpataong bantay kay Tiyahin Leonora. Hindi niya ako maaring direktang labanan sa harap ni Lolo, kaya pinili niya ang ibang paraan, mas tusong paraan. Kinabukasan, ipinatawag niya ako sa kanyang opisina. Ang kanyang opisina bilang executive director ay nakalagay sa pinakamataas na palapag, kaagapayng silid ni Lolo na may paningin sa buong lungsod. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa, nagsenyas sa akin na umupo. "Ana," sabi niya sa pekeng matamis na tono, "nakitang tiyahin na mayroon kang potensyal, ngunit napakaliit pang iyong karanasan. Upang matulungan kang matuto, may isang maliit na gawain para sa iyo." Itinulak niya ang makapal na tumpok ng folder patungo sa akin. Ito ang lahat ng ulat ng pananalapi at datos ng pakikipagtulungan mula sa Bagong Araw Technologies sa loob ng 3 taon. Sila ay isa sa aming maliliit na kasosyo. Subukan mong suriin ang datos na ito at gumawa ng ulat ng pagsusuri tungkol sa epektibidad ng aming pakikipagtulungan at ang kanilang potensyal sa hinaharap. Bibigyan kita ng tiyahin ng 1 linggo. Tiningnan ko ang makapal na tumpok ng folder, agad nitong naintindihan ng aking puso ang kanyang hangarin. Ang Bagong Araw Technologies ay ang kumpanya ni Andres. Sinadya niyang bigyan akong gawaing ito upang magawa akong mahirapan upang muling mabukas ang aking lumang sugat. Bukod dito, maliit na kumpanya ito, ang pagsusuri nito ay hindi magbibigay ng kahit anong tagumpay. Ngunit kung may pagkakamali, direkta akong papagalitan. Isang perpektong bitag. Tinitignan ako ni Tiyahin Leonora nang may misteryosong ngiti sa dulo ng kanyang labi. Ang mundong negosyo ay isang larangan ng digmaan, walang lugar para sa personal na damdamin, pamangkin ko. Umaasa akong maunawaan mo ito. Gawin mong mayos, huwag biguin ang tatay at ang iba. Ang kanyang salita ay babala at hamon. Ngunit nakamali siya. Sa halip na maramdamang nagpapakaaba, nakita ko ito bilang gintong pagkakataon. Mayroon bang mas magandang paraan upang matuklasan ang kahinaan ni Andres kaysa sa opisyal na pagsusuri ng buong accounting ng kanyang kumpanya? Tahimik kong tinanggap ang makapal na tumpok ng folder. Salamat tiyahin sa tiwala. Tiyak na matatapos ni Ana ang gawaing ito ng maayos. Bahagyang nagulat si Tiyahin Leonora sa aking ugali. Marahil ay inaasahan niyang tatanggihan ko o magpapakita ng pagkabagot. Ngunit ngumiti lamang ako, kinuha ang folder at umalis sa kanyang opisina. Hindi alam ni Tiyahin Leonora na kababalik na lang niya sa akin ng pinakamatalas na sandata upang wasakin ang aking kaaway. Dinala ko ang makapal na dokumento sa aking opisina. Alam ko na 1 linggo ay maikli, kaya agad akong nagtrabaho. Numero, kontrata, tuyong ulat ng pananalapi na kalatag sa harap ko. Sa simula, lahat ay mukhang perpekto. Ang accounting ng Bagong Araw Technologies ay ginawa ng napaka-profesional ng walang puwang. Si Andres, kahit masamang asawa, ay dapat nakilalanin bilang isang medyo matalinong negosyante. Ngunit hindi ako sumuko. Naging asawa ko siya. Alam ko ang kanyang ugali at ambisyon ng higit sa sinuman. Alam ko na hindi siya masisiyahan sa manumerong nakatala sa papel.
dapat ay may nakatagong bagay. Naktrabaho ako ng habi-habi. Ang kapa ay kasamahan ko. Sinubukan kong alalahanin ang mapiraso nga atawasap ang mapanganib na matawag sa negosyo ni Andres na hindi sinasadyang narinig ko nung nakatira pa kami ng magkasama. Nagsimula akong ikumpara ang ulat ng bagong araw technologies sa datos ng merkado at ulat ng ibang kasosyo. Sa wakas ay natuklasan ko ang unang kakaiba. Ilang kontrata ng pakuhang kagamitan mula sa mga dayuhang kumpanya na ang halaga ay hindi karaniwang mataas. Nagpadala akong tao upang magsiyasat at natuklasan na ang mga kumpanyang iyon ay manggagawa-gawa lamang. Ginamit ni Andres ang maito upang gumawa ng pekeng kontrata sumisipsip ng pera ng kumpanya para sa kanyang personal na interes. Mula sa pahiwatig na iyon, nagpatuloy akong humukay ng mas malalim. Habang mas malalim akong humukay, mas nakakakilabot ang nakikita ko ang web ng pandaraya sa pananalapi na itinayo ni Andres. Hindi lamang siya nagnakaw ng pera, kundi gumawa rin ng mapeke-pekeng gastos upang bawasan ang bilangang kita sa accounting, at ang huling natuklasan ay isang pamamatay na suntok. Sa pamamagitan ng pekeng mababang kita, ang kumpanyang Bagong Araw Technologies ay umiwas sa pagbabayad ng malaking buwis sa kita ng korporasyon sa loob ng maraming taon. Hindi na ito usapin ng etika sa negosyo. Ito ay isang krimen, isang seryosong paglabag sa batas. Nakaupo ako sa opisina ng alas 3 ng umaga, nakatitig sa mga walang matutumba na katunayan na aking nakalap. Malakas na tibok ng aking puso, ito ang sandata na kailangan ko. Sa pamamagitan nito, hindi lamang ko maaring mapabangkroto si Andres, maari ko rin siyang makulong. Ang karapatan sa pag-aalaga kay bituin ay tiyak na mapupunta sa akin. Maingat kong inimbak ang lahat ng katunayan sa isang flash drive at inilagay ito sa kahang seguridad. Ngayon ay kailangan ko lamang hintayin ang tamang sandali. Ang pagkakataon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Isang linggo pagkatapos, nagayos ang pamilya Montemayor ng isang malaking handaan sa pinakamagaral na hotel sa lungsod. Ito ay taunang okasyon upang palakasin ang relasyon sa negosyo at magiging pagkakataon para kay Lolo upang opisyal na ipakilala ako sa buong kalayaan ng mga mataas na antas ng lipunan ng Maynila. Nang gabing iyon, nagbihis akong gown sa kulay deep purple na elegante, ang aking buhok ay nakatahi ng mataas, nagpapakita ng aking mahabang lig at kwintas na hugis bulaklak ng sampaguita na pamana ng ina. Mas matalas ang aking palamuti kaysa dati, tiwala ang aking tingin. Nang pumasok kami ni Lolo sa bulwagan, lahat ng flash ng kamera ay nakatuon sa amin. Hindi na ako ang mahiyaing babaeng bata sa gitna ng selebrasyon ni Lolo nang may karangalan niyang ipinakilala ako sa lahat ng panauhin. Mga kaibigan, may pagmamalaking ipapakilala ko sa inyong, ito ang aking apo, si Analestari Montemayor. Simula ngayon, opisyal siyang magiging bistaga pangulo ng Montemayor Holdings na kasama ko. Nagaingay ang lahat ng panauhin. Ang posisyon ng bisataga pangulo ay hindi biro. Iyon ay nagpapatibay ng aking katayuan bilang tagapagmana ng trono. Ngumiti ako at tumango sa lahat. Samantala, ang mukha ni Tiyahin Leonora ay lumabo sa galit habang tinitignan ang karamihan at nakita ko si Andres. Nandun din siya, marahil ay nakahanap ng pagkakataon upang iligtas ang kanyang kumpanya. Tinitingnan niya ako sa entablado, ang titik niya ay halong pagkagulat, pagsisisi at kaunting takot. Matapos ang talumpati, nagsenyas ako sa isang taga-silbi, hiniling na ipaabot ang mensahe kay Andres na nais ko siyang makita sa lounge sa itaas na palapag. 10 minuto pagkatapos, pumasok si Andres. Pagod at maganap na pag-ingat ang kanyang kaanyuan. Nang makita niya akong mahinahon na umiinom ng tsaa, sinimulan niya ang pag-usap. Ana, maaari ba tayong makipag-usap? Ang kumpanya, maaari pa ba itong mailigtas? Ibinabak ko ang aking tasang tsaa at ngumiti ng malami. Maaari ba itong mailigtas o hindi? Nakasalalay iyon sa iyo, hindi sa akin. Inilabas ko ang flash drive mula sa aking bag at ibinabaw ito sa mesa. Sa loob nito ay lahat ng katunayan ng pag-iwas sa buwis ng iyong kumpanya sa loob ng 5 taon. Ang halaga ay sapat upang ikulong ka ng hindi bababa sa 10 taon. Namutla si Andres.
Nanginginig siyang nakatitig sa flash drive, pagkatapos ay tumingin sa akin ng hindi makapagsalita. Tumayo ako, lumapit sa kanya at bumubo sa kanyang tainga. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa bukas ng umaga, ibibigay ko ito sa Bureau of Internal Revenue at sa Department of Justice. Dalawa agad kang pumirma ng kasulatan ng paglalaan ng karapatang mag-alaga kay bituin ng buo at ibigay siya sa akin. Huwag mag-isip na lumalaban dahil sa katunayan na ito, wala kang kahit anong pagkakataon. Humakbang ako paatras at tumingin ng tuwid sa kanyang mga mata. Mayroon kang 24 na oras upang mag-isip. Pagkatapos ng selebrasyon, gusto kong sagot. Pagkatapos ng mga salita, bumulikot umalis akong nag-iwan sa nagtatayong Andres sa kawalan ng pag-asa at panik. Sa larong chess na ito, hawak ko na ang tagumpay. Bumalik ako sa bulwagan ng handaan magaan ang aking puso. Kumpiyansa, akong walang ibang pagpipilian si Andres kundi isuko si bituin sa akin. Ngunit ang kasiyahang iyon ay hindi tumagal ng matagal. Isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Habang nakikipag-usap sa ilang kasosyo sa negosyo, hindi sinasadyang nakita ko si Lolo at si Tiyahin Leonora na nagtatalo ng masiglang sa isang sulok malapit sa balkonahe. Kahit malayo, makikita ko ang galit na mukha ni Lolo at ang hamon na tingin ni Tiyahin Leonora. Tila pinag-usapan nila ang tungkol sa pamana. Bigla, hinimot ni Lolo ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay kuminot sa sakit. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaksak. Sumigaw si Tiyahin Leonora sa panik. Lahat ng tao sa bulwagan ay lumingon. Tumakbo akong mabilis patungo sa kanya. Lolo, ano ang nangyayari? Lumuhod ako at inangat ang kanyang katawan. Nanginig ang aking boses. Nahihirapan siyang huminga. Ang kamay niya ay nagsisikap na hawak ang kanyang dibdib, hindi makapagsalita. Agad na dumating si Mang Chaloy at ang mga bantay tinawagan ang ambulansya. Ang buong handaan ay nagulo. Sumabay ako sa ambulansya papunta sa ospital, hindi mapananatiling tahimik ang aking puso. Maaari ko lamang hawakan ng mahigpit ang kamay ni Lolo at ipanalangin ang kanyang kaligtasan. Habang nakaupo sa upuan ng paghihintay sa labas ng emergency room, pakiramdam ko ay walang kapangyarihan at takot. Sa eksaktong sandaling iyon, tumunok ang aking cellphone, numero ng aking abogado. Mabilis ko itong sinagot, umaasang mayroon itong magandang balita tungkol kay bituin. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay panicked. Ma'am Ana, emergency si Bitain. Mataas na laknat niya hanggang 39 na degree dinala na nagparalan sa emergency room ng Children's Hospital. Sinubukan na naming makipag-ugnayan sa Gino Andres at Ginang Rowena ng isang oras, ngunit hindi matawagan. Nagkuligligan ang aking tainga. Dalawang masamang balita ang dumating ng sabay. Si Lolo ay nasa emergency room, ang aking anak na babae ay nasa emergency room din. Pakiramdam ko ay umikot ang mundo. Bakit sabay na dumating ang lahat ng masamang bagay? Hindi na ako makapagsip ng maayos. Nagbilin ako kay Mang Kaloy na bantayan si Lolo. Habang nag-order ako ng taxi at tumakbo patungo sa Children's Hospital, ang aking puso ay nahahati. 2 kalahati, 1 kalahati ay nangangamba para kay Lolo, 1 kalahati ay nasira para sa aking anak na babae. Samantala, sa Montemayor Tower, si Tiyahin Leonora ay hindi aksaya ang gintong pagkakataon na ito. Sinasamantala ang kondisyon ni Lolo na may sakit at ang pagkalito ko, agad siyang naayos ng emergency na pulong ng lupon ng madirektor ng gabing iyon din. Sa harap ng mga mamumuhunan, nagpanggap siyang malungkot pagkatapos ay may tusong pinalabing-labing. Nagpanggap siyang malungkot at pagkatapos ay may tusong binago ang direksyon ng talakayan. Sinabi niya, si tatay ay matanda na at hindi na kaya ang pamumuno. Habang ang aking pamangkin ay napakabata pa, hindi pa may karanasan at punong personal na problema. Nakmumungkahi siya sa lupon ng mga direktor na pansamantalang ipagkatiwala sa kanya ang lahat ng operasyonal na kapangyarihan. Isang kudeta ng kapangyarihan ang bukas na nagsimula. Pumasok ako sa emergency room ng Children's Hospital ng tulad ng isang bali. Ang aking bituin ay nakahiga sa higaan, mainit ang katawan, namumula
ang kanyang muka at tuyo ang kanyang labi. Natutulog siya ng mahimbing dahil sa pagod may kompres sa nuniya. Nang makita ko siya sa ganitong kalagayan, tinisaw ang aking puso. Sinabi ngang nurse na maraming beses na tumawag ang paaralan kina Andres at Rowena ngunit walang sumasagot. Ang kanilang kapabayaan ay talagang hindi maaring patawarin. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang maliit at mainit na kamay, patuloy na umagos ang luha. Doon sana ako naroon nag-aalaga sa kanya, hindi iniwan siyang nag-isang lumalaban sa lagnat. Sinalungat ko siya sa loob ng maraming oras hanggang bumaba ang kanyang laknat at inilipat siya sa ward ng pag-aalaga. Halos hating gabi na nang dumating si Andres na nagmamadali. Ngunit mula sa kanyang mukha, alam ko na dumating siya hindi dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Iyon ay mukha ng taong malapit nang mawala ang lahat. Hindi man niya tinanaw si Bituin diretso, siyang lumapit sa akin. Ana, hiniling niya, nagkamali ako. Alam ko na nagkamali ako. Patawarin mo ako. Magsisimula tayo muli mula sa simula. Bawiin mo ang banta mo kanina. Iligtas mo ang kumpanya. Magiging maligayang pamilya tayo, ako, ikaw, at si Bituin. Tinitignan ko siya ng may pandidiri. Ang kanyang anak ay nakahiga ng may sakit. At sa isip ngang amang ito ay kumpanya at pera lamang. Walang kahiya ang ginagamit pa niya ang kanyang anak bilang kasangkapan upang mahingi ang habag sa akin. Pamilya, tumawa ako ng panguyam. Mayroon ka pa ring mukha para magsalita tungkol diyan. Nang mataas ang lagnat ng iyong anak at na ospital, saan ka naroon abala sa iyong kasintahan? Alam mo ba kung gaano siya natakot? Hindi ko alam. Natautal si Andres na sinisikap na magpaliwanag. Patay ang baterya ng telepono ko. Huwag nang magsinungaling pa. Pinutol ko ang kanyang salita. Ang iyong kalupitan at kapabayaan ay sapat na ang nakita ko. Umalis ka dito ngayon. Huwag nang dumungis pa ang hangin dito. Lumayo ka. Sigaw ko habang itinuturo ang pintuan. Ayaw na akong makakita pa ng mukha mo. Na-reject ng tuluyan. Natulala si Andres. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ako katiktig. Tinitingnan niya ako ng galit at hindi tanggap at bumulikot, umalis ng may yamot. Habang tinitignan ang kanyang likod, alam ko na kapag wala nang anumang mawala ang isang tao, siya ay maaring maging mas kakilakilabot. Minamaliit ko si Andres. Kaesokan ng umaga, bumalik siya sa silid ni Bituin. Sa pagkakataon itong ang kanyang mukha ay hindi na ang mapagmakaawa o galit, kundi ang malamig at malupit na ekspresyon ng isang hayop na napapahiwatig. Diretso siya sa puso ang usapin ng hindi man tinanong ang kondisyon ng kanyang anak. Inakalamong nanalo ka na, Ana, tumawa siya ng panguyam, wala kang alam, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko ng may pag-ingat. Alam mo ba bakit sobrang galit na iyong tiyahin Leonora sa iyo? Bakit gusto niyang alisin ka sa Montemayor Holdings? Sabi ni Andres ng puno ngang kahulugan, dahil siya at ako ay may kasunduan. Tutulungan niya akong makakuha ng malalaking kontrata mula sa Montemayor. At bilang kapalit, tutulungan ko siyang alisin katinik sa kanyang laman. Ang ultimatumong ibinigay mo sa akin sa handaan na laman niya ang lahat. Napalunok ako, kaya pala matagal nang nakasabwat sina Andres at tiyahing Leonora. Ang kanilang plano ay mas malalim kaysa sa nakita ko. Nang makita ni Andres ang aking ekspresyon, lalo siyang nasiyahan. Inilabas niya ang makapal na dokumento mula sa kanyang bag, itinapon ito sa mesa. Ito ang isang paraan para sa iyo. Pumirma ka sa kasulatan ng paglalaan ng lahat ng karapatan mo sa pamana sa Montemayor Holdings. Bilang kapalit, ibabalik ko si Bituin sa iyo. Hindi na tayo magtatagpo pa. Natigilan ako habang nakatitik sa dokumento. Isang kasulatan ngang paglalaan ng karapatan sa pamana, napakagandang pagkakagawa sa batas. Kung hindi ako papayag, tiyak, tanong ko ng may nanginginig na boses. Iniabot ni Andres ang kanyang mukha sa akin. Ang boses niya ay humihising tulad ng ahas. Kung hindi ka papayag, hindi ko na kailanman pahihintulutang makita mo si Bituin. Dadalhin ko siya sa lugar na buong buhay mo ay hindi mo mahahanap. Ang iyong lolo ay nasa ospital, ang iyong tiyahin ay nais kang maalis. Sino pa ang maaari mong pag-asahan?
piliin ang kayamanan ng Montemayor Holdings o ang anak na pinakamahal mo. Ginagamit niya ang kanyang sariling anak ang aking pinakamahirap na kahinaan upang bigyan ng pinakamalupit na ultimatum. Pinoproblema niya ako sa isang imposibleng sitwasyon. Sa isang panig ay ang karera at trabaho ni Lolo, ang kinabukasan ng pamilya. Sa kabilang panig ay si bituin dugo at laman ko, ang aking buhay. Ano ang dapat kong piliin? Muling nahuhulog ang aking luha sa kawalan ng kakayahan. Nakaupo akong nanigas sa silid ng ospital. Ang kasulatan ng paglalaan ng karapatan sa pamana ay tulad ng mabigat na bato na nandun sa aking isip. Ano ang dapat kong gawin? Pakawalan ang lahat upang mabawi si bituin o lumaban hanggang katapusan ng may panganib na mawala siya magpakailanman. Sa pinakanakalilitong sandali, pumasok si Mang Chaloy na nagdadala ng lugaw at prutas para sa akin. Nang makita ang aking namumumaga na mga mata at maputla kong mukha, nagalala siyang tanong, "Binibining bata, ano ang nangyari?" Ang kalagayan ng pinuno ay nagsisimula ng gumaling, huwag masyadong mag-alala. Nang makita ko si Mang Chaloy ang tapat na katiwala na naglingkod sa pamilya, mula pa sa panahon ng aking ina hindi ko na mapigilan, umiyak ako at ikwinento sa kanya ang banta ni Andres. Nang marinig ang aking kwento, ang mukha ni Mang Chaloy na karaniwang magili ay naging matigas, ang kanyang mata ay nagpapahiwatig ng galit. "Hayop na tao iyon," humihising sinabi niya. "Nangangahas niyang gamitin ang maliliit na nene upang magbanta sa inyo. Binibini, huwag ninyong pirmahan ang kasulatan na iyon. Iyon ang resulta ng pagtatrabaho ng pinuno sa buong buhay niya. Iyon ang kinabukasan ninyo. Huwag ninyong hayaang mapunta ito sa kamay ni Ginang Leonora." Ngunit si bituin, Mang Chaloy, isiniagaw ko ng umaagos ang luha. Hindi ko siya kayang mawala. Nagisip sandali si Mang Chaloy, pagkatapos ay nagsalita ng matatag. "Binibini, magtiwala kayo sa akin. Mag-umpisa lamang kayo ngang oras sa kanya sabihin na kailangan ng oras para mag-isip. Mayroon akong paraan upang humanap ng katunayan laban sa kanya. Matagal na akong naglilingkod sa pamilyang Montemayor, mayroon din akong ilang koneksyon. Bukod dito, naalala ko na sa opisina ng tahanan ni Gino Andres ay may nakatagong kahanang seguridad sa likod ng isang larawan. Lahat ng mahahalagang dokumento niya ay nakaimbak doon." Sa pagdinig ng mga salita ni Mang Chaloy, isang bahid ng pag-asa ang sumagi sa aking puso. Sinunod ko ang kanyang payo, nagpadala ng mensahe kay Andres na kailangan kong isang araw pa. Inakala ni Andres na sumusuko na ako, agad siyang pumayag. Nang gabing iyon, habang nanatili ako sa ospital upang ilayo ang pansin ni Andres, kumilos si Mang Chaloy. Sa pamamagitan ng kanyang lumang koneksyon at husay, nagawa niyang makapasok sa mansyon ni Andres ng lihim. Natagpuan niya ang kaha, seguridad, at ang natagpuan niya doon ay lampas pa sa aming inaasahan. Bukod sa mga katunayan ng pandaraya sa pananalapi at pag-iwas sa buwis na natakpuan ko na, natuklasan ni Mang Chaloy ang 3 bagay pa na nagpapabagabag. Una, isang patakaran ng insurance sa buhay na nakakahalaga ng 10 milyong piso sa pangalan ni bituin na may isang benepisyaryo, si Andres. Ang kanyang sariling anak ay sa kanyang paningin ay kasangkapan lamang para sa pera. Ikalawa, isang serye nga na dokumento na nagdedetalye nga plano sa pagkuha nga, karapatan sa pag-aalaga nga, anak na matagal nang inihanda bago paman kami nagdiborsyo, kasama ang plano upang gumawa nga pekeng katunayan na nag-aakusa sa akin bilang hindi karapat-dapat na ina. At ikatlo, ang pinakamakakilabot, ilang liham sa pagitan nina Andres at tiyahing Leonora. Sa liham na iyon, hindi lamang pinausapan ni tiyahing Leonora ang plano upang ibaksak ako, kundi sinambit din ng hindi sinasadya ang isang malaking lihim, huwag ng mabigo tulad ng kamatayan ni Perla noon. Natuklasan din ni Mang Chaloy ang isang recording ng boses kung saan si tiyahing Leonora ay gumagamit ng lihim ng kamatayan ng aking ina upang manakot kay Lolo nang sila ay nagtatalo sa handaan na siya ang dahilan ng heart attack ni Lolo. Dinala ni Mang Chaloy ang lahat ng mapamatayang katunayan sa ospital ng gabing iyon. Habang hawak ko ang mapapel at recorder, nanginginig ako sa galit.
Kaya pala sa likod ng lahat na ito ay may masamang pakana at isang nakakakilabot na katotohanan na inilibing sa loob ng 20 taon. Ang kamatayan ng aking ina ay hindi basta-basta aksidente sa kalsada. Si Tiyahing Leonora dahil sa inggit sa kakayahan ng aking ina at nais na makuha ang karapatang magmana ay nakasabwat sa ama ni Andres na noon ay karibal sa negosyo ng Montemayor upang sabotahin ang prenong sasakyan ng aking ina. Ang kanilang plano ang nagdulot ng trahedya. Si Lolo, nang mabawi ang malay at nalaman ang buong katotohanan, ay lubos na natamaan ngunit napakatatag din. Agad siyang nag-ayos ng press conference ibinukas ang lahat kasabay ang pagpapahayag na binura niya si Tiyahing Leonora sa pamilya at inalis ang lahat ng kanyang posisyon at karapatang mamana. Sa huli ay kailangang ipagtanggol ni Tiyahing Leonora ang kanyang makrimen sa harap ng batas. Mabilis na naiproseso ngang hukuman ang aming diborsyo. Sa lahat ng katunayan, nanalo ako ngang buong karapatan sa pag-aalaga kay Bituin. Nawala sina Andres at Alingkoring sa lahat. Bankrupt ang kumpanya. Nasira ang pangalan. Ilang buwan pagkatapos, lahat ng bagyo ay nakalipas na. Si Lolo ay unti-unting gumagaling at nagsalin sa akin ang buong kontrol ng kumpanya. Opisyal na akong naging tagapangulo ng Montemayor Holdings. Isang maliwanag na hapon, kinalong ko si Bituin nakatayo sa balkonahe ng aming palasyo, tinitignan ang hardin na naliliwanagan ng sikat ng araw. Ang aking anak na babae ay ganap ng gumaling, nagtatawa ng masaya sa aking yakap. Lumapit si Lolo Eduardo, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang tingin ay malambot at puno ng pagmamalaki. Nagawa mo itong napakagaling, Ana. Ngumiti ako, totoong masayang ngiti. Ang aking buhay ay dumaan sa bagyo, ngunit matapos ang ulan, lumitaw ang bahagari. Ngayon ay hindi na ako ang mahinang babaeng maaring yurakan. Ako ay si Ana Lestari Montemayor, isang ina, isang anak na baba, at kapitan ng malaking barko ng Montemayor Holdings. Nanda aga, ako ay si Ana. Ang bagong buhay, isang bagong simula, ay naghihintay sa amin sa harap. Ang buhay ay maaring maging suliraning mapahiwatig ang isang tao sa pinakamababang antas, ngunit kapag siya ay tumayo at bumangon, wala nang makakasugpo sa kanya. Ang paglalakbay upang mabawi ang katarungan at pagmamahal ng isang ina ay nagsimula pa lamang. Kung natuwa kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at ayon ang notification bell upang masubaybayan ang masusunod pang kabanata.